measures up. So, tonight, gusto ko mag-share sa inyo ng konting ideas or pananaw about sa current na nangyayari sa mundo natin, lalo na dun sa part ng Israel, diba? Alam natin yung kaganapan ngayon na matindi yung gyera or labanan ng Hamas, yung grupo ng Hamas sa Gaza and kontra sa sa lugar ng Israel, sa mga Jews. So dito parang nakakalungkot isipin na ang pinakaugat ng kanilang pinag-aawayan o yung kanilang digmaan ay yun lang kanilang mga pananaw, yung kanilang mga paniniwala, yung kanilang religious belief sa Diyos na magkaibang Diyos na kilala nila. So dito mapapaisip ka lang din talaga minsan na kung talagang Diyos, ang mga Diyos na kung sino masinasabi nating Diyos, I think ang number one na rule or na batas ng Diyos na Diyos na tinatawag natin Diyos ay dapat, since He is the Creator and He is the Source, siguro ang main character or main attribute dapat meron yung Diyos na totoo ay yung tinatawag na love. Para sa akin, and truth and love must go together. So kasi lang dito tayo nalilito kasi yung bawat mga lahi, yung iba't ibang mga sekta, yung iba't ibang paniniwala. Meron tayong mga kanya-kanyang truth na pinangahawakan. Yung Jews, ganito yung truth nila, yung mga Muslim, ganito naman yung truth nila. And dahil magkaiba yung truth nila, na pinapangawakan, nagka-clash sila. And nagkakaroon ng ganun, naapekto yung maraming tao. Pati yung mga inosenteng mga bata, yung mga, diba? Yung buong mundo. Dahil lang sa sinasabi nilang truth nila. Yun, ano nga ba talaga ang truth? Ano ba totoo? Diba? Magawanan ka, totoo ba yung totoong pinangahawakan nila? Tama ba yun? So lately, pinagtatanong ko ito. Medyo may pumasok sa isip ko. Parang yung phrase na or sentence na ang truth ay mapapatunayan mo totoo or truth kapag ito ay na-execute ng love. Kasi love ang greatest commandment. So yung ultimate rule na tinatawag na kung totoo man yung mga Diyos na kung sino mang Diyos na tinatawag natin, that God must have love. I mean, di ba? Kahit hindi natin alam yung pinagmulan talaga ng lahat ng bagay, deep inside ng ating kaluluwa, na ating basta ng lahat sa atin, parang there is no rule against love. Parang love is the perfect expression of everything, of truth. So kaya nga sinabi din ng Bible na God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. So kung ang Diyos ay pag-ibig at yung Diyos na tinatawag ng bawat isa sa atin ay Diyos, di ba? Yung Diyos ng mga Hudyo, Diyos ng mga Muslim. Kung talagang ang Diyos nila ay yung totoong Diyos, bakit sila magaganon? Bakit sila gawa ng mga bagay na ganon? Bakit sila papatay? Bakit sila ba't nila i-risk yung
kapakanan ng mga inosenteng tao. Para lang sa tinatawag nilang truth. Para sa akin, kasinungalingan ang mga truth na tinatawag nilang truth na nakakaasahan na hindi naman nag-execute ng love. Kasi yung truth and love must go together. Dapat parehas siyang hindi yan maghiwalay. Kung talagang totoo ang Diyos mo, kung yun talagang totoong Diyos na sinasabi mo, tanungin mo, nagmamahal ba yan? Nagmamahal ka ba? Marunong ka bang magmahal? Marunong ka bang magpahalaga? Marunong ka bang makita ng mabuti? Pagmamahal ba yung pagpatay ng mga tao na nilikha ng Diyos? Ng Diyos mo? Gosh. Sa akin, malaking kasinungalingan ang nilagay sa atin ng mga iba-ibang paniniwala na hindi naman sa pangano, pero diba, para sa akin ang katotohanan ay nag-ahayag ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, when you love, you possess truth. Pag nagpakita ka ng pag-ibig, at the same time, nasa iyo yung katotohanan. Kasi there's no lie in love. Pag kahit simple act of kindness or simple way of loving, alam mo, truth din yun eh. Kasi pag nakaramdam ka ng yung pakitaan ka ng pagmamahal ng ang iyong kapwa, parang nawawala yung lahat ng mga negativities, parang alam mo sa sarili mo, ito yung gusto ko, ito yung hinahanap ko, yung ganitong treatment, yung ganitong pakikitungo sa akin ng tao. Pag pinaramdam sa yung pag-ibig na yun, you know that there's no lie in love. So I think dito nagkakamali ang maraming religion. Nag-claim sila ng iba-ibang Diyos nila na hindi naman talaga yung totoong Diyos. They view God to be their God, their created God. Na ang totoong Diyos na walang lumikha kasi hindi natin siya ang pinagmula ng lahat ng bagay at siya ang patutungan ng lahat ng bagay. His pure love. At nasa kanya ang buong katotohanan. And kung mag-claim ka na totoo ang Diyos mo, tanong mo yung sarili mo, yung bang paniniwala mo ay nag-lead sa'yo sa pagmamahal na kagaya ng pagmamahal na meron ng Diyos. Kasi kung hindi, you're trapped in a lie. Ito, para sa akin. Ewan ko para sa'yo. So, yun na muna.